Hello guys! Magandang gabi po! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Ngayon ay March 8, 2025. Mayroon tayong deadline ngayong March 10, 2025 ang monthly remittance return of withholding taxes. Ang kalimitan na nire-remit dito ay ang withholding tax on rent. May iba-iba pang klase ng withholding taxes. Pwedeng withholding tax upon payment to suppliers. Yun yung withhold ng mga customers. Meron din sa mga services. So usually yan, 1% at 2% kapag sa suppliers. Pwede din sa mga professional, 10% or 15% depende sa tax rate na applicable sa taxpayer. Sa ngayon, ang aking ituturo sa inyo ay withholding tax sa rent. Dahil may nagtanong sa akin kung paano daw mag-compute ng 5% withholding tax kapag ang nasa contract of lease, ang payment ng rent sa lessor ay net of withholding tax. So, dito sa aking formula, pwedeng ilagay na lang nyo dito yung amount net of 5% expanded withholding tax. Pwede kayong humingi nito sa akin. Pwede ko pong i-share sa inyo. Kapag nakakuha kayo ng file, pwede kayong mag-download para meron kayong kopya. Tapos i-encode nyo lang dito kung magkano ang inyong rental net of 5% withholding tax. So, automatic na siyang mag-compute ng rent expense. Bali, ang formula nito, net of 5% na expanded withholding tax. So, rent divided by 0.95. So, ang gross taxable amount is 10,526.32. Okay, ang gagawin kong example ay yung aking rental na 5,000 pesos. Okay, net of withholding tax na yung 5,000 pesos. Kaya ang gross amount taxable is 5,263.16. Ang 5% nun ay 263.16, kaya ang net amount payable to lessor is 5,000. Noong January 31, 2025, ito yung journal entry to record the payment of rental to the lessor. So, debit rent expense of 5,263 and 16 centavos. Credit expanded withholding tax payable, the amount of 263 and 16 centavos. Credit to cash, 5,000 pesos. On February 10, 2025, I remitted to BIR the expanded withholding tax of 263 and 16 centavos. So, mayroong naka-debit siya dapat. Then, credit to cash of 263 and 16 centavos. So, noong February 28, 2025, nagbayad na naman ako ng rent sa aking lessor at nag-withhold ako ng 5%. Copy ko lang. Bakit ganito? Same lang siya. So, naka-link pala dun sa taas. So, link ko lang siya. Ulit-ulit lang po ito monthly kapag nagbayad sa lessor ng rental. So, nag-withhold ako noong February 28 ng 263 pesos and 16 centavos. Kaya ngayong March 8, 2025, mag-remit ako sa BIR ng 263.
Same lang. Okay. Ang ginagamit na tax form dito ay 0619E. Meron ako ditong schedule sa aking tax guide. Now, for the month of February, start of filing is March 1 and deadline of payment is March 10, 2025. So, lagyan ko dito, March 8, ako nagbayad. Then, kailangan din nating i-record kung saang bank nagbayad, tsaka transaction reference number. Reference number. Yan kasi ay kailangan sa annual information return natin. Okay? So, papakita ko na sa inyo kung paano mag-file ng BIR Form 0619E for the month of February 2025. Dapat meron na kayong EBIR form. Kung wala pa, pwedeng magkuha nito sa website ng Bureau of Internal Revenue at i-install sa inyong computer. Okay. Dati na akong may profile dito sa EBIR form. Pero kung ikaw, bago ka palang mag-file, kailangan mong i-encode ang Tax Identification Number, RDO code, line of business, taxpayer's name, kapag individual, katulad ko, last name, first name, and middle name. Registered address, zip code. Lahat ng mga to ay makikita sa Certificate of Registration. So, lagyan ng telephone number, email address. Sa email address, yung active na email address para doon mag-send ng tax return confirmation receipt ang Bureau of Internal Revenue. So, kung may dati ng record, i-encode lang yung tax identification number. Okay? Automatic na lalabas yung mga taxpayer details kapag may record na ng profile dito. Dito sa list of forms, choose 0619E, monthly remittance form for creditable income taxes. Dito makikita yung mga na-file na mga previous months. So, click fill up. We are filing for the month of February 2025. Due date is March 10, 2025. For number 3, amended return, no. Fill up only if you are amending your return. See. Number 4, any taxes withheld, click yes. Other info, automatic na. Number 12, category of withholding agent, click private. Amount of remittance. Ang amount of remittance, itong ating amount to be remitted na 263 pesos and 16 centavos. Okay. 263 and 16 centavos. Okay. Click validate. Validation successful. Okay. Save. Okay. Okay. Then click submit final copy. Click OK. Submit successful. A notification will be sent to your email address. Click OK. Pwede nyo po itong i-screenshot or picturean para may copy kayo na nakapag-submit kayo. Baka magkaroon ng open case. Meron kayong proof na na-file nyo. Pero dapat hintayin ang email galing sa Bureau of Internal Revenue, ang tax return confirmation receipt. Marami na akong naipakita na tax return confirmation receipt. Okay?
Pwede na itong i-close, then i-print. Meron na rin akong tutorial video kung paano mag-print ng tax return. Okay? So, click lang ito. Then, kung hindi ka pa nakakonect sa printer, pwedeng mag-save sa PDF format. Click OK. A4 yung size. Then, print. Kaya matagal akong mag-upload ng mga videos dahil kailangan pang i-edit. Hindi pwedeng i-upload na hindi na-edit yung mga taxpayer details. So, save ko na lang to under the file name 0619E022025. Okay. Lang sa email ang tax return confirmation receipt. Ito po ang sample ng tax return receipt confirmation na matatanggap sa email galing sa EBIR forms. Okay guys, tapos na po akong mag-file ng BIR form SIR 619E for the month of February 2025. Sa susunod kong video ay ipapakita ko naman kung paano magbayad ng withholding tax BIR form SIR 619E. So, abangan po ang aking next video. Thank you so much guys. Bye!